Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Panibagong mega oil price ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes, March 24, 2026. Batay sa anunsyo ng ilang oil company, tataas ng 16 pesos and 80 centavos ang kada litro ng diesel, habang 9 pesos at 70 centavos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. At mahigit 20 pesos naman ang sa kerosene per liter. At katulad ng nakaraang linggo, ipatutupad pa rin ito ng mga gasolinahan sa staggered basis o utay-utay na dagdag presyo. Ito ang ika-4 na sunod-sunod na mega oil price hike mula nang sumiklab ang gera sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran noong February 28, 2026. Hataw Balita ngayon. Mahigit 400 gasolinahan sa buong bansa ang pansamantalang nagsara dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ayon sa Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang mga data ay isinumiti na sa Department of Energy upang malaman kung may kaugnayan ng pagsasara sa hoarding o illegal sale. Bagamat may pansamantalang pagsasara ng mga gasolinahan, una nang sinabi ng pamahalaan na sapat pa rin ang supply ng petrolyo sa bansa na inaasahang tatagal hanggang April 15, 2026. Siniguro naman ng PNP na patuloy ang kanilang pagbabantay upang matiyak ang fuel availability at maprotektahan ang mga mamimili laban sa abusive practices kasabay ng pagtaas ng presyo bunsod ng global oil disruptions. Hataw Balita ngayon. Muling magdaraos ng malawakang tigil pasada ang ilang transport groups sa pangunguna ng Manibela sa darating na March 26 at 27 bukas. Ano ba yun? 26-27. Huwebes Biyernes. Ayon kay Manibela Chairman Marvel Buena, tinatayang aabot sa 500,000 mga driver ng mga pampublikong sasakyan ang inasahang makikiisa sa 2 araw na nationwide tigil pasada. Bukod sa mga jeepney driver, kasama rin sa mga inasahang lalahok sa transport strike ang mga ride-hailing services, UB Express, motorcycle taxis at grupo na mga trucker. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ayon kay Balbuena, aabot na lamang sa 50 pesos hanggang 200 piso ang kinikita ng kanilang mga driver sa loob ng maghapong pamamasada. Maring kinukondina ng grupo ang ginawang suspensyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipatutupad sanang fare hike. Ayon naman sa iba pang transport groups, hindi sapat ang 5,000 pisong ayuda ng gobyerno na tinawag nilang one time, small time. Hataw Balita ngayon. Mahigit 20 transport groups kabilang ang jeepney, bus, UB Express at TNBS drivers ang magsasagawa ng 2 araw na transport strike bilang protesta sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Piston President Moody Floranda, inaasang mas marami ang sasali sa isasagawang kilos protesta ngayong linggo mula sa Metro Manila at iba pang rehiyon. Kasama sa hinihingi ng mga grupo ang suspension ng excise at VAT sa langis, pagbabalik ng presyo ng krudo sa 55 pesos kada litro at reforma sa oil deregulation law. Dagdag pa ng mga leader ng transport groups, milyong-milyong motorista at TNVS drivers na ang apektado ang kita ng patuloy na pagsipa ng presyo ng langis. Kaya humihiling sila ng agarang aksyon mula sa pamahalaan. Tayo ay nananawagan hindi lamang sa mga public transport, kundi tayo ay nananawagan sa iba't ibang muda ng transportasyon, sa trucks, sa mga bus, mga UB na kailangan natin magkaisa. Hindi usapin na yung iba ay nag-corporation, yung iba ay nag-kooperatiba. Ang usapin dito ay magkaisa po tayo, labanan natin itong mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kabilang sa mga nagpahayag ng pagsali sa kilos protesta ang grupong Piston, Car Riders,
Nagkagulong Bus Employees Association of the Philippines, Laban TNBS, Defend Jobs Philippines, BPO, Industry Employees Network, Para Commuters Network at National Union of Students of the Philippines. Hataw Balita ngayon. Samantala, aarangkada na ngayong araw ng Martes, March 24, ang payout na 5,000 pesos cash relief assistance para sa mga driver ng Transport Network Vehicle Service o TNBS dito sa Metro Manila. Pangungunahan pa rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang gagawing pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ang gagamiting opisyal na listahan ng mga benepisyaryo ay mula sa masusing validation ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nakabatay rin sa isinumiting listahan ng Transport Network Companies. At para sa mabilis na proseso ng payout schedule, ito ay hinati sa umaga at hapon na session batay sa unang letra ng inyong apelyido. Maaaring i-verify ang listahan ng inyong pangalan at schedule ng payout sa listahan ng LTFRB na pwedeng ma-access sa link na ito. Paalala po sa mga kukuha ng ayuda, huwag kalimutan na dalhin ang inyong original driver's license at isang photocopy nito. Palagi pong umantabay sa Facebook page ng DSWD para sa mga susunod na anunsyo tungkol sa schedule at payout sites. Hataw Balita ngayon. Hinihikayat ng Nabota City Local Government ang lahat ng mga rehistradong may-ari ng bangka sa lungsod na mag-update ng kanilang impormasyon para sa Fuel Assistance Program na inihahanda ng pamahalaan. Pinapayuhan ng mga ito na sagutan ang online form na makikita sa link na makikita sa official Facebook page ng LGU. Para naman sa mga hindi makakapag-online, maaaring magtungo sa City Agriculture Office sa ground floor ng Nabota City Hall. Ang deadline ng submission ay hanggang bukas na lamang, March 25, mapa-online o personal. Para sa kumpletong detalye, i-check ang official Facebook page ng Nabotas LGU. Hataw Balita ngayon. Muling iginiit na Malacanang na walang oil crisis sa Pilipinas, bunsod ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang nararanasan ngayon sa Pilipinas ay price disruption, kung saan labis na tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Binigyan diin ng Malacanang na may sapat na supply ng langis ang Pilipinas at patuloy na gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang hindi maubos ang fuel supply ng bansa. Paliwanag din ni Castro na batay sa Department of Energy, may dalawang uri ng krisis, ang supply at presyo. At sa ngayon, ang problema lamang ay nasa presyo at hindi sa supply. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Binatikos ang Malacanang sa hindi nito pag-amin na may nangyayari ng krisis sa langis sa bansa. Sa gitna ito ng walang patid na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. May hataw na balita si Ros Salicos. Umani ng pagbatiko sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang oil crisis sa bansa. Ito ay dahil nananatilian niyang may supply ng langis sa bansa kahit mataas na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Hamon ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando
Kay Undersecretary Castro, lumabas ng opisina nito para malaman ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Ang Malacanang na lang din anya ang hindi nakakaalam na may krisis na ng langis sa bansa. Ayan, Undersecretary Claire Castro, PBBM at kayo mga nandyan sa palasyo. Kayo na lang ho ang hindi naniniwala na may krisis na nararanasan ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Dagdag pa nito, dapat naka-emergency mode na ang Marcos Jr. administration at hindi panay ayuda ang solusyon. Dapat ho, ang attitude ninyo ay crisis mode na emergency mode. Ang maganda nyong gawin, isuspende nyo yung excise tax, yung value-added tax sa mga produktong petrolyo, i-address nyo yung issue ng sahod ng mga manggagawa. Walang problema sa ayuda, pero kung ang tugon ninyo sa problema ay puro ayuda lang, napakalaki ho ng problema natin. Mismong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ang nagsasabi, may krisis, may problema, dapat umaksyon na ang ating gobyerno. Maging si Navotas City Representative Toby Chanco, nagtataka rin sa naging pahayag ng palasyo. Hindi ko matanggap yun. Wala pa tayo sa crisis. Ang taas na tinaas ng presyo ng langis, di ba? Pag nagpapakarga ka nga ng diesel, pataas ng pataas eh. So paano namang wala tayo sa crisis? Binatikos din ng makabayan lawmakers ang tila anya ay pagsasantabi ng PBBM administration sa kinakaharap nating sitwasyon. Kinokondena nila ang kakulangan ng agarang pagkilos ng Malacanang. Dagdag pa ng mga ito, ang pagmamaliit sa krisis ay panghihikayat ng pagiging kampante, nagpapabagal sa aksyon at nagtutulak sa publiko na ituring na normal ang lumalalang kahirapan. Wala na rin anyang normal sa sitwasyon ngayon na araw-araw na pinabibigat ang buhay ng mga manggagawa, drivers, magsasaka, kabataan at mga mararalita. Giit naman ni Attorney Michael Henry Yusinco, isang Senior Research Fellow sa Ateneo School of Government, kung abala pa rin ang Marcos admin sa pagtukoy kung ano ba talaga ang krisis, nanganganib ang bansa na maiwan sa alanganin. Dapat anya ang naririnig ngayon ng publiko mula sa pamahalaan ay ang mga tiyak at konkretong hakbang kung papaano uusad. Sa kasalukuyan anya, tila walang malinaw na direksyon at paikot-ikot ang dating ng administrasyon. Rosa Licoz, humahataw sa Balita Ngayon. Muling iginiit ng Malacanang na handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lagdaan agad ang panukalang emergency powers para masuspindi o mabawasan ang pataw na excise tax sa langis. Ayon naman kay Senate President Vicente Soto III, hinihintay na lamang ang lagda ng House Speaker sa naturang enrolled bill bago isumite sa Malacanang. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Inaabangan na lamang ng Malacanang ang itatransmit na enrolled bill ng naglalaman ng emergency powers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pa sa lamesa ng Pangulo ang panukalang batas. Pero sa oras na ito ay makarating kay PBBM, agad niya itong pipirmahan. Ang update sa akin noong Sabado ay hinihintay po na maibigay sa Pangulo para mapirmahan. Sa akin pong huling pagkakaalam. Pero pag nandiyan na po yan, pipirmahan po agad ng Pangulo yan. At lahat ng maaaring gawin at hindi lalabag sa batas at hindi lalabag mismo doon sa batas na sinusulong ngayon patungkol sa emergency powers, gagawin po yan ng Pangulo. Nilinaw rin ng palasyo ang naging pahayag kamakailan ni Pangulong Marcos na hindi basta-basta magagamit ang emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax. Ayon kay Jose Castro, may mga sitwasyon na kailangang isaalang-alang bago gamitin ang naturang kapangyarihan. Iba po yung pipirma niya agad dahil gusto niya po itong batas na to at iba po yung maaaring hindi niya agad ma-implement. Dahil tandaan po natin, nasa batas, doon sa ginawa po na bill, na kailangan na yung price ay mag-reach ng $80 per barrel sa loob ng 30 days. So as of the time na binanggit nyo yan, wala pa po kasing 30 days. So at the time, mahirapan po siya talagang i-implement. Konsiderasyon rin anya ang estado ng pag-aangkat ng langis. At pag sinabi po kasi nating excise tax, ito naman po ay upon entry. So pag sinabi nating upon entry, wala po tayo, if ever, wala tayong maaangkat na langis, so hindi ma-exercise yung pag-reduce.
at pag-suspend ng excise tax. So ganun po yung ibig sabihin ng Pangulo. Sa ngayon, ayon kay Senate President Vicente Soto III, nilagdaan na niya ang enrolled bill para sa emergency powers at tinihintay na lamang ang pirma ni House Speaker Bogie D bago i-transmit ang bill sa palasyo para sa lagda ni Pangulong Marcos. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng Crisis Committee upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng langis at proteksyon ng mga mamimili sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mandato ng Crisis Committee ay ang pagtiyak sa seguridad ng supply chain at pagpapanatili ng sapat na langis at pangunahing produkto. Hindi pa pinangalanan ng Malacanang kung sino-sino ang bubuo sa nasabing komite. Sa ngayon, inihintay pang maisapinal ang dokumento kaugnay ng Crisis Committee na inaasahan tututok sa epekto ng lumalalang digmaan. Of course, kapag po binigyan natin ng sinabi po nating Crisis Committee, ito po ay tututok lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ngayong araw ay magpupulong na ang ad hoc committee ng Senado. Layo ng binuong komite na tumutok sa mas maagap na pagtugon sa mga krisis dala ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. May humahataw na balita si Jen Neresina. Mabilis na timeline para sa mga pagdinig ng ad hoc committee ng Senado. Ito ang tinatarget ng chairman ng komite na si Senator Sherwin Gatchalian. Paliwanag ng senador, kinakailangan aniya ang agarang plano upang tugunan ang lumalalang epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa lokal na ekonomiya. Bilang chairman ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee, binigyang diin ni Senator Gatchalian ang pangangailangang makabuo ng mga konkretong resulta. Dahil dito, target ng panel na makapaglathala ng isang komprehensibong contingency framework sa loob lamang ng 1 hanggang 2 linggo. Binigyang diin ng mambabatas na kasalukuyan ng nagsasagawa ang komite ng scenario building upang paghandaan ang anumang krisis. Kabilang sa kanilang sinusuri ay ang isang worst-case projection kung saan maaaring tumagal ang gulo sa Middle East ng hanggang 6 na buwan na posibleng magtulak sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ng hanggang $200 kada bariles. Ayon kay Senator Gatchalian, sa ganitong sitwasyon o sa anumang yugto ng sigalot, dapat handa ang bansa na magpatupad ng angkop at targeted na contingency plan. Kaugnay nito, ayon kay Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, layunin ng binuong komite na palakasin ang koordinasyon ng national agencies, local government units at pribadong sektor, habang mananatili sa executive branch ang implementasyon ng mga programa. Ngayong araw, inaasahan ang unang pagpupulong ng ad hoc committee na susundan ng pagkuha ng input mula sa iba't ibang sektor at maghahain ng rekomendasyon sa executive branch para mas maging handa ang bansa sa mga susunod na krisis. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Patuloy na nararamdaman ng mga retailer ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON, kada pagtaas ng presyo ng petrolyo, tumataas din ang patong sa presyo ng bigas sa merkado. Kaugnay nito, minungkahi ng grupo ang pagpapaiksi ng ruta sa transportasyon ng bigas upang makabawas sa gastos at mapanatiling mas abot kaya ang presyo para sa mga mamimili. May humahataw na balita si Mia Alonso. Iminumungkahi ng Grains Retailer Confederation of the Philippines o GRECON sa Department of Agriculture o DA na gawing mas direkta ang distribution ng bigas mula sa pantalan sa Maynila papunta sa merkado. Ayon kay GRECON spokesperson at co-founder ng PhilRice Industry Stakeholders Movement o PRISIM, halos dumoble na ang presyo ng krudo kumpara noong nakakaraang buwan.
Idagdag pa rito ang pagtaas ng halaga ng piso sa dolyar na nagre-resulta ng bagong computation ng patong sa presyo ng bawat kilo ng bigas. Kaya nga kami ay nagpo-propose din yung hanay na ating mga kami po sa Grecon na para maging practical kesa po pipick up pa sa malayo mula Manila hanggang Bulacan, Balikan, dahil kukonsumo ka ng maraming crudo. So nakikita ko ngayon pinaka-practical tsaka economical is gawin siguro ng DA at ano rin naman namin yan sa kanila na tulungan natin yung mga importers sa Maynila na mula dito galing sa Pantalan hindi na i-deliver pa o hindi na pipick upin ng malayo. So makakatipid tayo sa fuel consumption, di ba? Mas ano yun, mas practical. Paliwanag ng Grecon mula sa Pantalan sa Maynila, kakailanganin pang ibiyahe ang tonel-toneladang bigas upang dalhin sa mga warehouses. Pagkatapos ay muling kukuhanin sa bodega upang dalhin muli sa Maynila para ibenta sa merkado na dagdag konsumo pa nila sa krudo at gasto sa pabalik-balik na transportasyon. Samantala, bukod sa suhestyon na ito ng grupo, suportado rin nila ang panukalang 50 pesos na price cap sa imported na bigas na inanunsyo ng Department of Agriculture. Sa nakikita ko maganda ito dahil una-una maaawat natin yung gusto magsamantala sa presyo. 'Di ba? Kasi kung magbebenta ka ng sobra sa 50 pesos, kailangan yung 50 pesos nasa merkado na. So dito mag-uusap ngayon yung importer, wholesaler, tsaka retailer para ma-tame down talaga natin kasi mababa pa naman ang presyo sa world market. So kaya talaga itong ibenta pa sa 50 pesos. Kaugnay nito, suportado rin ng Malacanang ang panukalang ito upang pigilan ang pananamantala sa presyo ng mga iniaangkat na bigas sa pamilihan. Actually, sabi po ni Secretary Kiko Laurel, ay nagbigay na po sila ng rekomendasyon sa National Price Coordinating Council para magkaroon ng deliberation patungkol dito. At ang kanilang price cap na isinangguni ay 50 pesos for imported rice. So, ito po ang ibinigay din na mungkahi ni Secretary Kiko Laurel kay Pangulo. So, ito po naman ay sinusuportahan. Nia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Yung balita na 400 gasoline station ang nagsara dahil daw sa taas ng presyo ng langis. May monitoring na ginawa dyan. Hindi lang monitoring. I think the Philippine National Police, may binabanggit yung kanilang PNP spokesperson, si Brigadier General Randolph Tuanyo. Ito'y inimbestigahan nila. And yung mga nakulate nilang mga data was submitted already to the Department of Energy. They want to find out, ano ito? Nagsara Sinadya? dahil Nagsara dahil wala na yung supply? Oo. O Hoarding para maibenta mo ng medyo mataas once na mag-open ka. So yan ang inaantabayanan natin. Sana hindi dahil sa hoarding. Oo. Dapat Kasi mataas naman eh. That's correct. Dapat hindi mag-take advantage talaga. And that investigation okay para sa akin. Pagka wala ng krudo yung mga gasolinahan na yun, like that 400, more than 400 na gasoline station, hindi pa ba crisis yun? No. Speaking of crisis, kasi yung we cannot blame Malacanang doon sa puntong yon kasi may doon distinction. May binabanggit sila dito. Ang sinasabi ng Department of Energy, situation is classified as price disruptions. Rather than supply crisis. Kasi sabi niya, oil crisis, according to Secretary Garin, occurs only when the country's physical supply of fuel is depleted or cut off. The mere fact na it was not depleted, it was not cut off, and we have supply until 50 days, that is not considered as crisis because we still have supply. May reserve ba tayo na hanggang 50 days? That's their definition for this. Pero paano pagka yung mga parating ngayon ay konti na lang na supply galing sa ibang bansa? So meaning to say, wala tayong problem doon sa supply na sinasabi nila. Mayroon sila 50 days. Kung siguro that's the reason why they created the crisis committee para pag-usapan yan. Pero as far as definition is concerned, kaya siguro ginamit nila yung yun yung technical na definition. Pero kung bababa ka sa masa, sa pakiramdam ng sikmura at bulsa, yung nararanasan, yun, sa isang ordinaryong mamamayan, nagkukumahog na po sila. Kaya nga merong 2-day transport strike na
Sa darating na Huwebes at Biyernes, Ani at Bernard, di ba talagang malakihan ito dahil maraming mga marami ang makikiisa dito sa Tigil Pasada. Well, honestly, hindi natin mabiblame sila kasi ramdam na ramdam nila yung effect niyan eh. Oo, Whether you yun like nga. it or not. Di ba Kaya- sinasabi ng mga drivers, ito lang nadadala namin, 10 hours kami bumabiyahe doon sa kalsada. 50 pesos. 150 pesos ang nadadala namin sa family natin. May nakausap nga ako driver nung weekend jeepney driver. Tigil Pasada muna raw siya. Siya na nagdeklara. Magko-construction na lang daw muna siya. Dahil mas malaki ang kita ron. Oo kaysa dito sa 50 pesos, 100. ang may uwi mo, swerte na raw pag naka 200 ka amigo Oh, sa isang hindi naman araw, po maghapon pwedeng- yun ha. Hindi naman po pwedeng laging sardinas at noodles na lang ang iuulam. Baka naman magkasakit sa bato. Pagkaroon naman ng problema sa kalusugan. Ang binabanggit nga, antabay kayo dahil yung gobyerno ay gumagawa ng paraan yung pagbibigay ng mga fuel subsidy and of course yung additional Kaya lang assistance. hinahanap na nga yung fuel subsidy napakatagal. Ang tagal ng mataas ang presyo ng crudo. at, Yan ang sinasabi gasolina. nila na as much as possible, madaliin itong bagay na ito. Oo, kasi matagal na. Lalo na yung sa ordinaryong mamamayan na sabi nga nila, isang kahig, isang tuka. Meron nga 2 kahig pa bago makatuka natatagalan sila doon sa ayuda at hindi lahat nararating. Sabi nga nung iba, nung na-interview natin, hindi ayuda. Bagamat malaking tulong yung ayuda, malaking tulong kahit papaano. Pero hindi yun yung talagang hinihingi nilang tulong. Yeah, because I think they're asking may mga doon sa jeepney, hindi mo pwedeng jeepney drivers, hindi mo pwedeng iparehas yun doon sa mga ibang mga sasakyan. Mas yung mga modern jeepney, sabi nila mas mataas yung aming ginagastos dito. Oo, mas malakas ang ginagastos nilang Kung crudo. binibigyan nyo ng 5,000 sila, 10,000. hindi pwede sa amin yon kasi ganito yung gastos namin. I think parang inaaral din nila yan. So, mahirap talaga. Kung ikaw ay nasa gobyerno, mahirap. Babalansihin mo talaga. I Oo. think isa pa yan. Yung pag-roll out doon sa mga probinsya, mayroon din balita, bakit drivers lang ang binibigyan nyo? Kami mga konduktor ng bus, hindi kami kasali. Meron Sinasabi mga din nila ganyan. yun. Dahil apektado rin sila. Okay, baka kasama Kasama rin ito sa mga inaaral. So, again, sa akin, I'm still appealing to people na habaan pa yung Oo. pasensya. At awa naman ng Diyos itong mga TNBS, the driver, ay meron na silang matatanggap na 5,000 pesos na ayuda starting today. Yung mga TNBS, pero dito muna sa Metro Manila. Paalala ng LTFRB, i-check sa kanilang website o sa kanilang social media sites para sila ay makita kung kasama ba sila kasi meron palang schedule na ilalabas kung kailan sila pwedeng Yes. makatanggap at sino yung pwedeng tumanggap at ano yung kanilang kailangan dalhin. At Kailangan kung saan. saan yung tinatawag na payout center. That's correct. And dapat alamin nila yan para hindi rin sila magsasayang ng oras, hindi sila magsasayang ng biyahe. Especially this time na kailangan natin magtipid. Sa government naman, we are urging as soon as possible yung pag-release niyan ay dapat na maisakatuparan na. Oras, 8 minuto makalipas po 5:05 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Sinuspindi muna ng airline company na Cebu Pacific ang ilan sa kanilang mga flight bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Kahapon inanunsyo ng Cebu Pacific ang ilan sa mga ruta ng flight na sinuspindi na. Magsisimula ngayong darating na Abril. Kabilang po sa mga suspendido ang balikang ruta ng Davao to Bangkok, maging ang Iloilo to Bangkok at Bangkok to Iloilo. Gayun din ang Iloilo to Singapore, Singapore to Iloilo, pati na ang balikan ng Clark to Hanoi at Hanoi to Clark. Bukod sa suspensyon ng flights, babawasan rin muna ng Cebu Pacific ang frequency ng kanilang mga aircraft na bahagi ng safety measures sa gitna ng tensyon sa Middle East. Para sa kumpletong detalye, bisitahin po ang official social media pages at website ng Cebu Pacific. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Israel na isang Pilipino ang sugatan bunsod ng missile impact sa Arad na nangyari noong March 21. Batay sa impormasyong ibinahagi ng embahada, ang biktima ay isang 30 anyos na lalaki na overseas Filipino worker. Sinasabing nagtamo ito ng moderate leg injury o sugat sa kanyang binti. Agad siyang dinala sa
Soroka Medical Center kung saan patuloy siyang ginagamot at nagpapagaling. Inaasahan rin na makalalabas na ito sa ospital sa lalong madaling panahon. Binisita siya ng Rapid Response Team ng Embahada upang kamustahin ang kanyang kalagayan at hatiran rin ng tulong. Tiniyak naman ng Embahada ang tuloy-tuloy na monitoring sa mga Pilipino sa Israel sa gitna ng nangyayaring tensyon doon. Hataw Balita ngayon. Muling nagpapaalala ang Philippine Embassy sa ating mga kababayan sa Israel. Sundin ang mga paalala para sa kanilang seguridad sa gitna ng nangyayaring kaguluhan doon. Batay sa impormasyong natanggap ng Embahada sa IDF Home Front Command, karamihan sa mga nasusugatan sa missile at impact sa Arad at Dimona ay yung mga hindi pumapasok o hindi agad nakararating sa mamad o shelter pagkatapos na matanggap ang emergency alert. Napag-alaman din ng Embahada na ilan sa mga nasugatan ay nanunood ng interception sa labas o nakadungaw sa bintana habang may sirena. Muling binigyan din ng Embahada na oras na matanggap ng alert or emergency alert ay agad na pumasok sa mamad o pinaka malapit na shelter at huwag nang hintayin pa ang second alert o ang pagtunog ng sirena. Tandaan na mayroon lamang 70 segundo o mas maikli pa upang agad na makapasok sa shelter kung ang missile ay nagmula sa Lebanon. Huwag na ring manood o mag-video ng interception at iwasang dumungaw sa mga bintana. Hindi rin anila dapat na maging kampante dahil lamang ang inyong lugar ay hindi karaniwang nakatatanggap ng emergency alert o hindi madalas tamaan ng missile. Anila walang pinipiling komunidad ang maaring tamaan ng missile o ng mga debris mula sa interception nito. Hataw Balita ngayon. Alam mo, this is the problem. Sa gitna ng nangyayaring kaguluhan sa Israel, Baka pwede muna natin bigyan ng konting paalala yun, amigo Sherwin. Oo nga. Oo, alam mo, ang mga Pilipino natin sa Israel, dapat nilang seryosohin ito. Imagine 9 seconds to reach the shelter. Sa Israel kasi, kasama sa batas ng Israel government na yung mga bahay ay may security room, reinforced security room. So, in case na may emergency alert, immediately pupunta ka noon. Pero yung mga Pilipino, nanonood ng mga interception ng missile, ay nagbi-video pa. Please, do not do that. Immediately pumunta doon sa safety security room na inilalaan ng Israeli government. yan yata yung dahilan no? Kung bakit meron tayong kababayang nasugatan dahil dyan. Correct. Nasa bintana. Kasi napakabilis nung, siyempre, pag sumabog, yung impact no, napakabilis. Hindi ka naman mas mabilis pa dun sa impact. Kahit maliit na bato lang tumama sa'yo, sa bilis at lakas ng impact, talagang You count from 1 to 9 seconds. 9 seconds lang. Do not wait for another alert. Yan ang babala. Sana po seryosohin natin ito. walang pinagkaiba yan sa ibang Pilipino. Sabi ng BFP, hindi naman lahat Pag may sunog, iwasan na yung pagkukuha ng video. That's very Filipino. Napupunta pa dyan, tapos Magbibideo. Minsan nakaharang pa sa mga ambulansya. Parang ganun yung senaryo nangyayari sa Israel. You have to take note, hindi po ito ordinaryong mga pulbura ba ito ng paputok sa hindi, ibang klase hindi po ito nakamamatay ito, baka iniisip ninyo na hindi ito destructive, hindi ito mapapinsala. Please lang doon sa ating mga kababayang Pilipino, sumunod po kayo doon sa ipinag-uutos ng batas niyan sa Israel para ma-avoid nyo ang mga ganito. She was enjoyed, and this is expected. Please follow the law. Sige. Samantala, sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, sa gitna ng nangyayaring kaguluhan sa Israel, naganyaya po ang Philippine Embassy doon para sa online psychosocial counseling na libre at confidential. Ayon sa Embahada, batid nila ang pangangailangan ng psychosocial at mental health support ng ating mga kababayan sa Israel dahil sa stress at trauma na dulot ng kasalukuyang sitwasyon doon. Ang free online counseling ay isasagawa sa mga darating na araw kung saan makikibahagi dito ang mga counselor mula sa Department of Health,
Para po sa mga interesado, bisitahin lamang ang Philippine Embassy in Israel Facebook page at iscan ang QR code o i-click ang link na matatagpuan dito. Hataw Balita ngayon. Dumating na sa Pilipinas kagabi ang 16 na overseas Filipino worker na inilikas mula sa Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Workers, ito na ang ikalawang batch ng mga OFW mula sa Lebanon na ligtas na naiuwi ng bansa sa kabila ng kaguluhan sa gitnang silangan. Humingi po ako ng tulong sa repatriation para po mapadali yung aking pag-uwi. Dahil po ako po ay nagdaranas ng hypertension at depression. Salamat naman po sa madali ang tulong na ibinigay sa amin. Hindi po kami pinabayaan ng migrant workers. Inihatid po kami sa airport ng Lebanon bago sinalubong kami sa Turkey. Sinalubong na naman po kami dito sa Maynila. Nagdesisyon po akong umuwi. Tuloy-tuloy po kasi yung kaguluhan doon. Hindi po kasi tumitigil ang gera. Sa kasalukuyan ay umaabot na sa 26 o 26 na OFWs ang matagumpay na naiuwi ng pamahalaan ng Pilipinas mula sa Lebanon mula nang sumiklab ang kaguluhan sa rehiyon. Kahapon ay dumating rin sa bansa ang nasa 343 na mga OFW na inirepatriate ng pamahalaan mula sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Kahapon naitala ang bagong record low na 60 pesos and 30 centavos laban sa US dollar na mas mahina sa nakaraang 60 pesos and 10 centavos noong Huwebes. Bago magsimula ang Middle East conflict, nasa winning streak na ang piso. Ngunit ngayong buwan dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, bumagsak ito ng higit sa 4%. Ang paghina ng piso ay nagpapamahal sa import ng langis ng higit sa 90% ng supply ng bansa at nagpapataas naman ng pressure sa trade balance at inflation. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mahigpit nila binabantayan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa inflation at posibleng interest rate adjustments. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula naman sa Maryland, USA. Global News. Narito ang mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Kasunod ng palitan ng banta ng pag-atake kahapon ng Estados Unidos at Iran, inanunsyo ni US President Donald Trump na nagkaroon na siya ng very good at productive conversation kasama ang mataas na opisyal ng Iran ang solusyon at lumalalang tensyon sa gitnang silangan. May hataw na balita si Jihan Tamasunas. Hindi na muna itutuloy ng Estados Unidos ang pag-atake sa mga power plant at energy infrastructure ng Iran. Ito ay kasunod ng utos ni US President Donald Trump na postponement sa lahat ng military strike sa laban sa Iran matapos ang umano'y usapan sa pagitan ng Washington at Tehran. Sa kanyang Truth Social, sinabi ni Trump na nagkaroon ng productive conversations ang Estados Unidos at Iran sa nakalipas na 2 araw na layong wakasan ang halos 3 linggong digmaan sa rehiyon. Ititigil ang pag-atake sa susunod na 5 araw at depende sa magiging takbo ng kasunduan kung itutuloy pa ang gera o hindi. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Bagamat hindi tinukoy kung sino ang kausap ng Amerika sa panig ng Iran, nilinaw ni Trump na hindi ito ang supreme leader, kundi isang mataas na opisyal ng bansa. A top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody.
Ayon kay Trump, nananatiling hindi sigurado kung buhay pa ang bagong leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei, na anak ng dating leader na si Ayatollah Ali Khamenei na nasawi sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel. No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. Kabilang sa nais ni Trump ay ang pagsuko ng Iran sa nuclear ambition nito at ang pagtigil sa pag-iimbak ng enriched uranium. Sa kabila ng pahayag ng posibleng kasunduan, nilinaw ng US President na hindi niya ito ginagarantiyahan at nananatiling walang kasiguraduhan kung matatapos na ang digmaan sa gitnang silangan. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Mariing pinabulaanan ng Iran ang pahayag ni US President Donald Trump na may pag-uusap na nangyari umano sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon sa Iran, wala itong katotohanan at ginagamit lamang ito ni Trump para pahupain ang patuloy na tumataas na presyo ng langis. Si Jack De Ocampo, humahataw! Walang anumang direktang pag-uusap ang Iran at Estados Unidos. Ito ang iginiit ng Iran kasunod ng pahayag ni US President Donald Trump na nagkaroon umano ng produktibong usapan ang Washington at Tehran na layong wakasan ang digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa Speaker ng Parlamento ng Iran na si Mohammad Bagher Ghalibaf, ang mga pahayag ng Estados Unidos ay fake news at bahagi lamang ng estratehiya para manipulahin ang merkado na labis na naapektuhan ng nagpapatuloy na labanan. Hindi umano ito sumasalamin sa tunay na sitwasyon sa ground kung saan nagpapatuloy pa rin ang tensyon at sagupaan. Samantala, nakipag-usap naman si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov bilang bahagi ng diplomatic efforts upang talakayin ang sitwasyon sa rehiyon at posibleng political settlement. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ang pangailangan ng isang balanseng kasunduan at papel ng mga kaalyado sa paghahanap ng resolusyon sa lumalalang krisis. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang matinding palitan ng pag-atake sa pagitan ng Iran at Israel. Ilang missile mula sa Iran ang tumama sa mga target sa southern Israel, kabilang ang mga lugar malapit sa mga sensitibong pasilidad na nagdulot ng pinsala at sugatan. Gumanti naman ang Israel sa pamamagitan ng panibagong airstrike sa kabisera ng Tehran at iba pang strategic sites. Patuloy pagpapalitan ng banta at opensiba ng magkabilang panig. Dahil dito, nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon at wala pang malinaw na senyales ng agarang paghupa ng sigalot. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang bahagyang umangat ang stock market sa Europa kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na may usapan na umano ang Iran at Estados Unidos kaugnay ng layong wakasan ang digmaan sa gitnang silangan. Bumulusok ng mahigit 14% ang presyo ng krudo matapos ihayag ni Trump ang pansamantalang pagpapatigil ng planong pag-atake sa energy infrastructure ng Iran. Gayunman, bahagya ding itong bumawi matapos itanggi ng Iran ang umano'y negosasyon. Kasabay nito, nag-rebound ang European stock markets at umangat ang mga pangunahing index sa Wall Street na senyales ng pag-asa ng mga investor sa paghupa ng tensyon. Ayon sa mga analyst, nananatiling pabago-bago ang sitwasyon sa merkado dahil sa magkakasalungat na pahayag ng dalawang panig habang patuloy din ang pangamba sa posibleng krisis sa enerhiya at pagtaas ng inflation sa buong mundo. Hataw Balita ngayon. Nagkausap sa telepono sina US President Donald Trump at UK Prime Minister Keir Starmer upang talakayin ang lumalalang sitwasyon sa Middle East at ang epekto nito sa global shipping at energy supply. Kinilala ng dalawang lider ang kahalagahan ng pagbubukas ng Strait of Hormuz at ilang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng barkong maglalayag sa naturang rehiyon. May humahataw na balita si Bey Privado.
Kinonfirma ng Downing Street na nag-usap sa telepono sina UK Prime Minister Keir Starmer at US President Donald Trump nitong linggo, March 22. Tumagal ang kanilang pag-uusap sa loob ng 20 minuto. Tinalakay sa pag-uusap ang sitwasyon sa gitnang silangan at ang kahalagahan ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng mga barkong naghahatid ng langis at iba pang produkto sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinigang diin ng Downing Street na mahalaga ang seguridad at katatagan ng mga pangunahing shipping route upang maiwasan ang pagkaantala sa global energy supply. Nauna namang nagbabala si US President Donald Trump na maaaring gumawa ng hakbang ng United States kung patuloy na maaantala ang paggalaw ng mga barko sa naturang karagatan. Nakatakdang nagsagawa ng COBRA emergency meeting ang Prime Minister ng United Kingdom kasama ang mga pangunahing opisyal ng pamahalaan. Kabilang sa dadalo, sina Chancellor Rachel Reeves, Bank of England Governor Andrew Bailey at Foreign Secretary Yvette Cooper. Tatalakayin sa pagpupulong ang posibleng epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East, sa ekonomiya at energy security ng United Kingdom. De Privado, humahataw sa balita ngayon. Bumagsak ang isang Colombian military transport plane na C-130 Hercules sa Puerto Leguizamo, Colombia habang sakayang hindi bababa sa 100 pasahero at crew members. Makikita sa video ang mabilis na pagbulusok ng eroplano sa lupa ilang sandali lamang matapos itong mag-take off. Hindi bababa sa 80 sundalo ang pinaniniwalaang nasawi sa insidente bagamat hindi pa ito ang pinal na bilang ng casualty dahil nagpapatuloy pa ang rescue operation sa eroplano. Binatikos naman ni Colombian President Gustavo Petro ang kakulangan sa modernisasyon ng armed forces na aniya ay dahilan ng insidente. Sa ngayon ay inaalam pa ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Hataw Balita ngayon. Kumpirmadong nasawi ang piloto at co-pilot nito matapos bumangga ang isang Air Canada Express plane sa isang firefighting truck sa runway 4 ng LaGuardia Airport sa New York nitong linggo ng gabi. Ayon sa mga ulat, nasa 76 na sakay ng eroplano at 4 na crew members ang nasangkot sa banggaan, habang 13 individual kabilang ang 11 pasahero at 2 first responders ang kinailangang dalhin sa ospital dahil sa tinamong sugat. Pansamantala ring isinara ang paliparan habang nagpadala ng GO team ang National Transportation Safety Board para imbestigahan ang aksidente. Naglabas din ng abiso ang mga opisyal ng New York kaugnay ng posibleng flight cancellation at road closure sa paligid ng paliparan. Hataw Balita ngayon. Sa ilalim ng bagong amyenda sa National Security Law, pwede na ngayong humiling ang Hong Kong Police ng phone o computer passwords mula sa mga pinaghihinalaang lumabag sa batas. Ang sino mang tatangging sumunod ay maaaring makulong ng hanggang 1 taon at magmultahin ng hanggang 100,000 Hong Kong dollar, habang ang pagbibigay ng maling impormasyon ay parurusahan ng hanggang 3 taon. Binibigyan rin ng kapangyarihan ng customs officials na kumpiskahin ang mga item na itinuturing nilang may seditious intention. Simula noong ipinatupad ang NSL noong 2020, daang aktivista, dating mambabatas at mamamahayag ang naaresto o nahatulan sa ilalim ng malawak na saklaw ng batas. Hataw Balita ngayon. At yan po mga kababayan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa Maryland, USA. Ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Oras sa buong kapuluan. Oy, gising-gising na po dahil alas 5:34 na po ng umaga. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na willing itong bayaran ang pagpapagamot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung maglalabas ng medical certificate ang doktor nito. Ito ay matapos ipahayag ng Palace official
sa kanyang affidavit na dumaranas siya ng sleepless nights at anxiety dahil sa civil libel charge na isinampa ng kongresista laban sa kanya. Sa Facebook post ni Lebiste, kahit wala siyang obligasyon sa kanya, sasagutin nito ang pagpapagamot ni Castro. Interesado rin anya ang publikong malaman ang kalagayan ng mga kawani ng gobyerno at kilatisin ang kanilang trabaho. Kinumpirma ni Secretary Castro ang nasa 500 million pesos na halaga ng counterclaim laban kay Batangas Representative Lebiste. Plus, for ruining my integrity. Okay, 500 million, yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Press Officer, I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. Good. Very good. He admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety. So that will be part of the case. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inihayag ni dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV na may ilan umanong kasamahan. Ang 18 dating sundalo ang nais nang bumaliktad. Ayon sa dating senador, nagpahayag umano ang mga ito na binayaran lang umano sila kung kaya sila nagsalita. Si Benedict Samson, humahataw! May natanggap na impormasyon si dating Senador Antonio Trillanes IV na sinasabing mayroon namanong ilan mula sa 18 dating mga sundalo ang babaliktad sa kanilang mga naunang testimonya. Sila ay kabilang sa mga nagsiwalat ng umano'y paghahatid ng mali-maletang kickbacks para sa ilang opisyal ng pamahalaan mula sa mga ghost flood control projects. Ayon kay Trillanes, mayroon namanong ilan sa mga ex-military ang lilitaw para ihayag ang katotohanan taliwas sa kanilang mga isiniwalat sa isinagawang press conference noong February 24 hinggil sa sinasabing korupsyon sa pamahalaan. Ngayon, ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan din. Naalokan ng pera para lumabas. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Ayon pa sa dating senador, may ilan din umano mula sa 18 dating sundalo ang hindi anya alam ang nilalaman ng kanilang pinirmahang salaysay. So darating tayo dyan. Basta't may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat doon sa original affidavit. Handa rin umanong ituro ng ilang babaliktad na dating sundalo kung sino ang nasa likod ng kanilang ginawang paghahayag ng umano'y korupsyon sa pamahalaan. Dito mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Humihiling sa Department of Justice ang kampo ni business tycoon na si Charlie Atong Ang na alisin siya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Samantala, pinabulaan na naman ng kampo ni Ang ang akusasyon ni Julie Patidongan na ang negosyante ang umano'y mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. May humahataw na balita si Benedict Samson. Muling binuksan ng Department of Justice preliminary investigation sa missing sabongero case na hawak ng Manila Regional Trial Court. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paula Martinez, base ito sa inisyatibo ng PNP Criminal Investigation and Detection Group upang malaman ang pagkakakilanlan ng umano'y John Does nang sa ganun ay makabilang din ito sa sasampahan ng kaso sa mga susunod na paglilitis. Ngunit sa muling pagbubukas ng investigasyon, umapila sa DOJ ang kampo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na alisin ito sa pagkakasangkot sa kaso ng missing sabongeros. Ayon kay Attorney Gabriel Villarreal, legal counsel ni Atong Ang,
Sa papatapos ng prosekusyon sa Manila Regional Trial Court, lumalabas na hindi umano sangkot si Atong Ang sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Wala po, hindi. In fact, yung kaso doon sa Manila, tuloy-tuloy na yun. Nagtapos na nga nagtapos na ang prosecution doon na walang kinalaman si Mr. Ang doon. Doon ho sa original kaso ng Manila, kasama ho doon si Julie Patidongan na akusado. Siya ang primary accused ho doon. Siya ang itinuturo ng mga testigo doon na siya ang dumukot doon kay Inono. Ayon pa kay Atty. Villarreal, nagbagoan niya ang lahat nung mag-apply na ng Witness Protection Program ang whistleblower na si Julie Patidongan. At para maalis siya doon sa Manila case, part of his commitment under the Witness Protection Agreement was to implicate Mr. Ang. Ngayon na lang po na tapos na yung presentasyon ng DOJ dun sa Manila, nagbukas sila ng bagong panel at sinasabi ngayon na maaaring kasangkot dito, kasangkot doon sa kaso si Mr. Ang at ang kanilang testigo ay yung mismong tao na pinoprosecute nila sa Manila. Nagkabaliktaran na ho ang mundo. Samantala, naniniwala rin ang abogado sa pananaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na nasa Pilipinas lamang ang kanyang kliyente. Gayunman wala umano siyang kontak dito at huli niya pa itong nakausap nang mag-issue ang korte ng warrant of arrest. Sa kabila nito, tiniyak ng abogado na handa si Ang na harapin ang mga reklamong inihain laban sa kanya. I think at the proper time, when we should have exhausted all his legal remedies, he will face up to whatever is being brought up. Ang kwan ko lang po ay I don't know where he is. In fact, it is my belief that he is still in the country. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Umaasa ang Commission on Elections o COMELEC na mapipirmahan ng Pangulo ang batas para sa Bangsamoro Parliamentary Elections bago matapos ang buwan ng Marso. Binigyang diin ng komisyon na kailangan nila ang batas para sa mga gagawing paghahanda sa eleksyon. Si Dante Amento, humahataw. Naghihintay ang Commission on Elections o COMELEC na maisumite ng Kongreso sa Pangulo ang panukalang batas para sa BARM elections upang formal na mapirmahan. Bagaman naipasa na ito ng Kamara at Senado at sumailalim sa paper BICAM, binigyang diin ni Chairman George Erwin Garcia na hindi pa ito ganap na batas sa kasalukuyan. Target nilang maging ganap na batas ang panukala bago matapos ang buwan ng Marso. Mahalaga ito dahil ang naturang batas ang magsisilbing basehan ng COMELEC upang simulan ang paghahain ng kandidatura. Sana nga, bago matapos ang buwan ng Marso, ito maging ganap na batas na sapagkat doon lang magsisimula si COMELEC para sa pag-require ng filing ng kandidatura at least ng mga katakbo, kakandidato para sa district representatives at saka siyempre ongoing na rin naman yung aming accreditation ng mga political parties. Kung abutin pa ng Abril ang pagpirma at paglalathala nito, posibleng mausog ang filing ng kandidatura sa ikalawa o ikatlong linggo na ng Abril. Ipinaliwanag din ni Chairman Garcia na kailangang maayos na ang timetable dahil automated ang gaganaping halalan na nangangailangan ng mas mahabang paghahanda kumpara sa manual na eleksyon. Pag automated po kasi madaming ibang paghahanda, lalo na't may mga sistema at equipment na kailangan dito. Sa ngayon, tinatayang 5 buwan na lamang ang natitira bago ang itinakdang halalan sa September 14. Tuloy naman ang ibang aktibidad ng komisyon at pinalawig ng COMELEC and Bank ang deadline para sa paghahain ng petisyon para sa accreditation ng mga regional political parties at sectoral organizations hanggang April 6. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Ininspeksyon kahapon ng Department of Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. ang isang hinihinalang ghost farm to market project sa barangay Lower Binugsakan sa bayan ng Ginubatan sa Albay. Ang nasabing
Farm to Market Road Project ay may habang 1 kilometro at lawak na 5 metrong access road na dapat sana ay mapakikinabangan ng mga magsasaka sa pagbiyahe ng kanilang mga ani bago pa ang COVID-19 pandemic. Pero batay sa initial validation ng DA Internal Audit Service noong Nobyembre, napag-alaman na hindi na ipatupad ang nasabing FMR project sa inaprobahang site o lugar kung saan dapat itong gawin. Nadatnan ni Secretary Chiu Laurel na nakalagay sa road marker ang 2019 FMR na nangangahulugan ng completion o pagtatapos ng proyekto. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang review ng Department of Agriculture sa nadiskubreng Ghost FMR project at tiniyak na papanagutin ang mga responsable sa napabayaang proyekto. Hataw Balita ngayon. Samantala, nilinaw naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT na walang nangyaring hacking sa system ng eGov application. Ayon kay DICT Undersecretary David Almirol Jr., isolated lamang ang nai-report na breaches at tiniyak na walang mga personal na impormasyon ng nakompromiso. Paglilinaw ng opisyal ng DICT, ang mga data ng sinasabing breach ay hindi umano nanggaling sa eGov app at ito'y nagmula sa isang third-party e-complaint system na walang personal information. Tiniyak rin ng opisyal na fully encrypted ang mga data sa eGov app kaya't hindi ito basta-basta makokompromiso. Wala pong breach po sa ating eGov app. So, yung pong mga nabalita dati na noong 2014 na mayroon pong breach, ito po ay isang third-party system na nag-integrate sa eGov. Ito po isang e-complaint system ng isang ahensya na nag-integrate sa eGov na doon po nagsusumbong yung mga reklamo po nila. So mali po yung balita na eGov mismo yung na-breach. Hataw Balita ngayon. Inatasan ng Department of Education ng mga public schools sa bansa na gawing simple ang pagsasagawa ng graduation o moving up rights ng mga estudyante. Kasunod na rin ito ng labis na pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin na epekto ng nangyayaring gulo sa Middle East. Ayon sa DepEd, mahigpit nilang ipinagbabawal ang anumang uri ng paniningil o kontribusyon sa mga magulang at mag-aaral para sa naturang seremonya. Dagdag pa ng kagawaran, hindi rin dapat na gawing requirement sa pagtatapos sa mga non-academic activities gaya ng field trip at JS Prom. Sa datos ng DepEd, tinatayang aabot sa nasa 1.9 million grade 6 students at 1.8 million grade 12 students ang magtatapos sa buong bansa sa darating na March 30 o 31. Hataw Balita ngayon. Handa na ang Philippine National Police para sa seguridad ng mahabang bakasyon. Sa kanayunan, nasa halos 60,000 pulis ang kanila ipapakalat para sa seguridad. May humahataw na balita si Leia Ilagan. Dinagdagan pa ang deployment ng security personnel para sa paparating na mahabang bakasyon. Sa katunayan, nasa 59,416 na security personnel ang kanilang i-deploy. Sa naturang bilang, 39,540 dito ang mga tauhan ng PNP. As we approach the observance of the Holy Week, the Philippine National Police is fully prepared to ensure the safety, security, and orderliness of the public under our nationwide program Ligtas Semana Santa 2026. Kasama sa mga babantayan ng mga pulis ay ang mga transport hubs gaya ng bus terminal, seaports at airports. Magkakaroon din ng deployment sa mga places of worship na karaniwang dinadalaw tuwing ganitong bakasyon. Ganon din ang mga tourist destination at mga sikat na beach. Sinabi pa ni Directorate for Operations, Tourist and Safety Protection Section Chief, Police Captain Amit Yu, layon ng kanilang deployment na maging payapa ang pagdiriwang ng bakasyon ngayong taon. These areas experience a high number of tourists or visitors who are having spiritual reflection, and the PNP has intensified or maximized the police visibility through foot patrol
and establishment of assistance desk and coordination with our local government agency and tourism stakeholders. Our personnel are tasked not only to ensure the peace and order, but also to assist our tourist individual, to manage the crowds, and prevent criminal activities. Nauna nang sinabi ng PNP na itataas nila sa heightened alert status ang pag-alerto ng pambansang pulisya simula sa March 29 hanggang May 31. Ito'y kahit na wala naman daw silang namomonitor na banta para sa seguridad ng mahabang bakasyon. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Nakahanda ng 44 na paliparan sa ilalim ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa darating na long weekend sa susunod na linggo. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, normal ang operasyon ng mga paliparan at may mga help desk silang ihahanda kasama ang iba pang ahensya upang agad matugunan ang reklamo ng mga pasahero. Tinatayang tataas ng 7 hanggang 10% ang bilang ng pasahero na aabot sa halos 900,000 sa kabuuan ng long holiday. Wala namang nakikitang epekto ang pagtaas ng pasahe at fuel prices sa operasyon dahil karamihan sa mga tiket ay nabili na ng maaga. Sa ngayon, wala kaming nakikita pang economic implications. Dahil yun na, as I said, matagal na nabili yung mga tickets. Kaya kung sakali man, itong April yan, magbabago na. Regional News. Apektado na rin ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang paggalaw ng mga bumbero sa bansa. Ano kaya ang kanilang gagawin ngayon kung magkaroon ng sunog sa isang lugar? May mahataw na balita si Lizelle Nael. Regarding po sa presyo ng crudo ngayon, malaking epekto sa operation kasi dati kumbaga yung 1,000 pesos mo na kada takbo ngayon, almost magta-times 2 na yan. Depende pa yan sa laki ng truck. Iniinda na ng mga volunteer na grupo ng mga bumbero ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sila ang mga pangunahing katulong ng Bureau of Fire Protection o BFP sa pagresponde lalo na sa mga malalaking sunog sa bansa. Ayon sa grupo, limitado lamang ang pinanggagalingan ng kanilang pondo, kaya ngayong mahal ang presyo ng langis ay kailangang magtipid din. Ultimo yung mga volunteer natin, naglalabas din yan. Nag-aabono yan para lang masustain yung kung ano yung day-to-day na operation natin. Ayon sa BFP, may plano na rin sila kung paano tutugon sa mga humihingi ng tulong sa kanila. Kung data ay maraming fire trucks ang tumatakbo mula sa isang syudad patungo sa lugar ng sunog. Ngayon ay ikukonsidera muna sa plano at assessment kung ilang fire truck ba ang kailangang umupula sa isang sunog. On our end, pagdating sa operation ay hindi natin i-compromise yung effectivity ng aming pagresponde. Kailangan i-over ang responding unit natin sa certain sunog no, or certain incident. Kaya doon po ang pumapasok yung proper assessment sa mga fire incident natin. Maging ang grupo ng fire volunteers ay may contingency plan sa ganitong sitwasyon. Bago po kami magresponde, check muna namin kung saan po yung pinakamabilis na ruta going to that fire operation. Yung unang-una. Siyempre, yung apps natin, check natin kung saan traffic. Iwas tayo doon para mas maikli yung biyahe. Ganun pa man, sinisiguro ng BFP na hindi maantala ang pagresponde ng mga bumbero. Bahagi ng kanilang pagtitipid ay ang pagbabawas ng mga ginawa nilang awareness campaign lalo na ngayong Fire Prevention Month. Ito ay ang pag-iikot ng kanilang mga fire truck sa mga komunidad na nagpapaalala para maiwasan ang sunog. Pwede naman magrekorida kung halimbawa naglalakad yung mga ating mga personnel, ginagawa pa rin natin yon. Lalo na kung within the premises of the fire station, kung saan pwedeng
maglakad no ang ating mga personnel at malapit lang naman sa stasyon at pwede tayong mag-conduct doon ng mga house-to-house survey kasi bahagi rin po ng aming programa yung obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. May maitutulong naman ang publiko para maiwasan na magkaroon ng sunog. Mag-ingat po tayo sa paligid. Huwag po natin iiwan na nakasaksak yung mga charger, electric fan. Yan po lagi ang isa sa mga problema natin. Yun, dasal lang na walang sunog, safe po lahat. At pag may sunog po, tawag lang po kagad sa mga nearest na fire station, 911, or sa mga nearest na fire volunteer po. Lizelle Nael, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang Cebu City Local Government sa mga negosyante na lalabag sa itinakdang Suggested Retail Price o SRP para sa mga pangunahing produkto. Ito ay sa gitna pa rin ng labis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na may malaking epekto rin sa presyo ng mga bilihin. Kaugnay nito, nakaalerto ngayon ng Special Price Monitoring and Consumer Protection ng Cebu City LGU laban sa mga magsasamantalang negosyante. Bukod dito, makikipag-ugnayan rin sila sa national government agencies upang tugunan ang iba pang issue gaya ng overpricing at hoarding na mga produkto na maaaring makapagpalala sa sitwasyon ng mga mamimili. If you have the complaint, klaro kayong misaka, then we will have to validate that. Then whatever penalties based on sa atong mga balaw, then immediately we are going to impose that. But what is important right now is unsa ka tinuod. Kay daghan mamusulti ni mahal, but how mahal? Hataw Balita ngayon. Eto, good news para po sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa Bicol. Inanunsyo na po ng Department of Labor and Employment ang ipatutupad na wage increase sa mga manggagawa sa Bicol Region. Ang aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Bicol ay gagawin sa 2 tranche. Batay po sa anunsyo ng DOLE, simula sa April 8, 2026, magiging 455 pesos na ang arawang sahod ng mga manggagawa sa Bicol at 480 pesos naman pagsapit ng December 1, 2026. Hataw Balita ngayon. Tinupok ng apoy ang isang school building sa Catalunan Pequeño National High School sa Davao City. Sumiklab ang sunog kahapon ng umaga March 23 na sinasabing nagmula sa isang stockroom. Dahil sa insidente, agad na sinuspendi ang klase sa nasabing paaralan habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon para matukoy ang pinagmulan ng sunog. Oras natin sa buong kapuluan, 1 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga, Philippine Standard Time, at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Sisimulan ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang distribution ng 5,000 pesos na cash relief assistance para sa mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Marami sa mga TNVS drivers ang umaaray na rin sa sobrang taas ng presyo ng langis dahilan kaya't kakarampot na lamang ang kanilang kinikita sa pamamasada. At para talakayin ang issue na yan, makakausap natin this morning si Mr. June De Leon, ang Pangulo o Presidente ng Laban TNVS. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong June, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayon this morning. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Aarangkada na po ngayon ang payout para sa 5,000 pesos na cash relief assistance para sa mga TNVS driver. Sa tingin niyo po ba, sasapat ito para tugunan yung nalulugi ng mga TNVS driver since magkakaroon na tayo ng mega oil price hike? Kung sasapat po ang katanungan ay sigurado kung hindi po sasapat ito. Dahil halos doble na po, may doble na ang tinaas po ng gasolina at diesel. Nag-average po ng 20 liters every day ang gasolina na ikinakarga ng ating mga kasamahan na TNVS driver na bumabiyahe. At kung kukumpitin po ito,
Kaya megit kumulang 500 piso ang nawawala araw-araw sa ating mga TNBS driver. Yung 5,000 po, kung ito ay dadagdag po sa na lost ng ating mga kasamahan na TNBS driver, ito po ay pang 1 linggo lamang. Kaya kung tayo po ang tatanungin, talagang kulang na kulang itong 5,000 piso. Pero malaking tulong po ito para po doon sa mga TNBS driver na nasa listahan ng DSWD na ipinakalat sa mga local government unit. Dahil hanggang sa panahon po na to, 4:00 lang po tayo natulog dahil hinahanap din po natin yung pangalan ng ating driver, no? At wala po sa listahan. At nakakalungkot po doon sa mga social media page namin, silipin nyo po mga TNBS page na kung saan nagrarant na yung mga kasamahan natin na TNBS driver at tawag, text sa atin na tulungan sila dahil alam nyo, nung nakarang pandemya, tumulong po tayo sa pamamahagi ng ayuda dun sa mga hindi nabigyan. At hanggang ngayon po, ang akala nila, tayo po yung nasa likod niya, pero sinasabi natin na hayaan muna natin silang maglabas ng listahan pag wala kayo at wala kayo sa listahan at hindi kayo nabigyan, tayo po ay tutulong, kukunin natin ang kanilang detalye at isasumitin natin ang kanilang detalye sa kinaukulan kung sa LTFRB man yan at sa DSWD. You made mention about the 500 pesos na nawawala. Sige, at yung mga binabanggit nyo na nawawala yung mga listahan, ang mga pangalan nila. Now, kumustahin ko na po yung kalagayan sa kabuuan ng TNBS driver mula nung magpatupad po ng sera ng mega oil price hike. Nasa ilang oras po sila namamasada ngayon para makabawi at nasa magkano lang ang kita nila? Talagang yung oras na sinasabi ninyo ay napakahaba na. Dahil meron pong mga kasamahan tayo na 18 hours, 300 lang ang 18 hours mo biyahe, 300 lang ang naiuwi. Kaya nakakalungkot po. Kaya po, nung binawi pa ng ating Pangulo, yung Pangulong Bongbong Marcos, yung dagdag na base fare at pick-up fare ng TNBS, galit at pagkadismaya ang nararamdaman ng ating mga kasamahan na TNBS driver. Dahil alam niyo po, bago po itong i-announce ang fare increase, ay marami na pong nagsasauli ng kanilang susi, yung mga driver po sa kanilang mga operator. Dahil nauuwi lamang sa pagkalugi. Isipin nyo po, napakahabang oras, 300 piso lang at 500 piso lang ang kanilang naiuwi. Mas mababa pa sa minimum wage. Kaya minamabuti na lang nila na lumipat muna at ng trabaho at dun sa fix na sweldo kesa sumugal sa biyahe na mataas naman ang sa napakataas ang gasolina, yung ibang transport network company, napakataas po ng komisyon. Kaya isinuli na lang ang kanilang sasakyan sa kanilang mga operator. Pero sinabi naman nila sa atin na kapag ang umupa na ang gera at bumaba na ulit ang gasolina, sila naman po ay babalik para magserbisyo ulit sa ating mga kababayan. Noong June, tatanungin kita, kung kayo po ang magsasabi ngayon, nasa magkano ang dapat, nasa magkano yung makatuwiran na idadagdag sa pamasahe sa TNBS? Alam niyo po, ayaw po natin na tamaan ang ating mga mananakay. Dahil dito lahat naman po ay naghihirap ngayon, krisis. Ang ating mungkahi po sa ating gobyerno ay i-regulate ang mga transport network company. Dahil po, napakataas po ng mga komisyon na kinukuha nila sa driver. May mga transport network company po na 20% hanggang 30% ang kinukuha nila sa mga driver. Kahit hindi po magdagdag ng pamasahe ang TNBS, pero malaking tulong po ito kung magdadagdag man. Siyempre, welcome po yan.
kung ito po ay ipapatupad at ire-regulate ng ating gobyerno o ng LTFRB, kung sino man sa ngayon ng gobyerno, yung mga TNC na kinukuha sa mga driver, kung gagawin nilang 10% lang hanggang 12%, malaki pong tulong ito kahit walang dagdag pamasahe. Okay. So may mabalitaan kasi tayo na may ride-hailing company na they take steps to help. Meron silang inilaang pondo para doon sa mga drivers nila. I do not know dito sa hanay ninyo. Ngayon, kayo po ba sa laban TNBS ay lalahok sa isasagawang transport strike sa darating na Huwebes, ganoong June, at hindi lang Huwebes, pati Biyernes. Nasa ilan po ba sa tantan nyo na mga TNBS ang hindi bibiyahe during that transport strike? Kung ngayon po, araw na to, ay merong napakataas, double digit na pagtaas ng gasolina at krudo. Baka ngayon pa lang po, wala nang bumiyahe. Wala na pong bumiyahe at kaunti na lang ang babiyahe na TNBS sa kakalsadahan. Mapapansin po yan ng ating mga kababayan, sigurado po yan. Dahil lugi po ang resulta ng biyahe. Kaya sa Huwebes, Biyernes kami po ay lalahok. Makikiisa po kami sa Piston at sa Manibela. Makikiisa po tayo dyan at para kahit papano paspasan na ng ating gobyerno para yung pagbasura sa nagpapataas ng presyo ng krudo, ng diesel at ng gasolina. Alam nyo, may paraan naman Kailangan lang pong bilisan ng ating gobyerno dahil lalo pong magkakakrisis kapag wala na pong bumabiyahe ng mga public utility vehicle sa ating mga kakalsadahan. Ganoon, June De Leon, ano yung iyong apila sa pamahalaan? Ano yung iyong mensahe din sa ating mga commuter? Basura na po sana muna nila yung oil deregulation law. Tatanggalin na po muna yan dahil malaking bagay po ito. Baka katipid po. Mababawasan po ng bahagya yung napakataas na presyo ng ating ng gasolina at diesel dito sa ating bansa. Yan po ay pakonsuelo na lamang sa mga public utility vehicle. At malaking tulong din po yan sa hindi lang sa pampublikong sasakyan dahil yung mga ating mga magsasaka gumagamit na po yan. At iba pang mga sektor, mga manggagawa. Kaya pag ito po ay nawala, ay sa tingin ko makakatulong po ng malaki ito sa ating mga kababayan. At naman po sa ating mga mananakay, ay ang TNBS naman po ay gumagawa nag-iisip ng ibang paraan para hindi po tumaas ang pamasahe ninyo. At yun nga po, nai-atras na ng ating Pangulo yung pagdagdag sa base fare at saka sa pick-up fare ng TNBS. And natural po, nalungkot po tayo dyan dahil kahit papano sana yung mga nag-surrender ng sasakyan, kinuha na ulit yung mga susi para subukan ulit nila na bumiyahe kahit na patuloy ang pagtaas ng gasolina at diesel. Lalaban naman po yan dahil dyan din lang naman kinukuha ng ating mga kasama na TNBS driver ang kanilang pinapakain sa kanilang pamilya. Dyan din po sila na nabubuhay dyan sa kalsada at para makapagservisyo rin sa ating mga kababayan. Kaya po, nananawagan po kami sa gobyerno. Yung mungkahi po natin, i-regulate nyo na po. Yun lang ang gagawin. I-regulate nyo na po ang komisyon na kinakaltas ng mga transport network company. Alam nyo kung sino pa ang malaking kaltas na transport network company na yan na matagal nang nag-aari sa mga TNBS, siya po walang binibigay na diskwento or pagbaba man lang ng kanilang komisyon sa panahon ng krisis. Kaya nakikiusap po kami sa gobyerno, kung hindi man po may taas ang pamasahe ng TNBS, sana po i-regulate hanggang 10% lang sana. Dahil meron pong mga TNCs na nag-ooperate na 5 hanggang 10% lang ang kinakaltas sa mga drivers. Yan yung tunay na may puso na kumpanya. Okay. Maraming salamat po, Mr. June De Leon, ang Pangulo ng Laban TNBS. Keep safe po and good morning. Maraming salamat po. Magandang umaga.
Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes, March 24, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, March 24, 2026. Kahapon nga ay nagdeklara na ang ating ahensya ng end of amihan season. Kasabay nga rin nito yung simula ng warm and dry season. Gayunpaman, yung area sa Hilagang Luzon, posible pa rin makaranas ng northeasterly wind at kahit tayo ay nasa dry season na, ay posible pa rin yung mga bagyo na pumasok or mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Narito naman ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto pa rin sa ating buong kapuluan. Wala rin naman tayong namumonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin ang fair weather condition sa Metro Manila at sa may buong Luzon. At gayon pa man, kahit fair weather, posible pa rin yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms lalo na tuwing hapon at gabi. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Nakikita nga natin na by tomorrow, posibleng maging maulan sa lugar ng Albay at Sorsogon at pagdating naman ng Thursday ay posible na ang fair weather condition ulit sa buong lugar ng Luzon naman. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 20 to 32 degrees Celsius. 14 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 23 to 31 degrees Celsius sa may Lawag, 22 to 33 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 20 to 30 degrees Celsius sa may Tagaytay at 22 to 32 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 24 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na magiging maulan sa may northern at eastern Samar. At sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy sky sa ating inaasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin na bukas, posible pa rin maging maulan sa northern at eastern Samar. Pagdating ng Thursday naman ay posible maging maulan buong Eastern Samar at sa mga pinakasilangang bahagi ng Mindanao at pagdating ng Biyernes, posible na ulit yung fair weather sa buong Visayas at Mindanao at may mga tsansa pa rin ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius. 24 to 31 degrees Celsius naman sa may Tacloban, 24 to 34 degrees Celsius sa may Zamboanga at Davao at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Update naman sa heat index kahapon. Ang pinakamataas na naitalang heat index around Metro Manila ay 34 degrees Celsius at sa buong bansa naman ay 40 degrees Celsius sa may Dagupan City sa may Pangasinan. Ngayong araw naman tinatayang pinakamataas na heat index sa Metro Manila ay 34 degrees Celsius at ang pinakamataas sa ating buong bansa ay 40 degrees Celsius sa may Dagupan City, Pangasinan. Iyan yung mga areas kung saan tayo may estasyon. Wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:58 ng umaga at lulubog ng 6:07 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Ngayong opisyal na ang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-init. Mahigpit na babantayan ng State Weather Bureau ang magiging epekto nito sa level ng tubig sa mga dam. Dagdag pa ng Pag-asa, bagamat mainit na ang panahon na aasahan sa susunod na mga buwan, hindi ito magiging mas matindi kaysa sa naranasan noong taong 2024. May humahataw na balita si Ivan Alvarez.
Mahigpit na binabantayan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang level ng tubig sa mga dam sa bansa. Kasunod ito ng hudyat ng pagsisimula ng dry season kahapon, bunsod ng pagtatapos ng amihan. Ayon sa State Weather Bureau, kasalukuyang nasa comfortable levels ang mga dam sa bansa. Hindi nga lang siya mas mataas kumpara sa isang taon dahil at present time, yung level po nung nakaraang taon ay mas mataas po kumpara sa ngayon. So, kailangan po natin talagang i-manage ng mabuti ang level ng mga dams para hindi tayo kulangin lalo na sa buwan ng Abril at Mayo. Bunsod nito, pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na magtipid ng tubig. Ito'y sa kabila ng tsansa na magkakaroon pa rin ng pangkaraniwang dami ng ulan na papatak sa buwan ng Abril at Mayo. Pero hindi po natin isinasantabi yung posibilidad na karamihan sa ating mga imbakan ng tubig, ang ating mga reserva, posible rin makaranas ng mas mababa sa pangkaraniwan na level ng tubig. Samantala, ayon sa pagtataya ng PAGASA, hindi magiging mas matindi ang init ngayong taon kumpara noong 2024. Ating natatandaan noong 2024 ay strong El Nino. So kung i-compare natin yung summer natin, yung natawag natin na mga mainit na buwan, mas mainit ng 2024 kaysa itong 2026. Itinuturing ang 2024 na pinakamainit na taon sa Pilipinas simula nang mag-umpisa ang PAGASA ng kanilang monitoring noong 1951. Isa sa mga indikasyon nito ay ang pagpalo ng temperatura sa 40.3 degrees Celsius sa Tarlac. Sa paparating na Abril, posibleng maglaro ang temperatura sa Kalakhang, Maynila sa pagitan ng 35 hanggang 39 degrees Celsius, habang sa darating na Mayo ay maaaring pumalo ito sa pagitan ng 35.5 hanggang 37.6 degrees Celsius. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Sa iba pang balita, isa ang Roblox sa mga online gaming application na patok ngayon sa mga kabataan. Pero ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ay kinukonsiderang iban o ipagbawal yan sa buong bansa, dahil sa sinasabing banta ito para sa kaligtasan ng mga kabataan. At para sa pag-uusap na yan, makakapanayan po natin muli ngayong umaga si CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Magandang umaga po, Yusek Paraiso, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Magandang umaga po, Sir Bernard Mamani. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Opo. Sir, tanong po namin, bakit po ba naharap ngayon ito sa posibleng pag-ban nationwide itong gaming application na Roblox? Ano po ba yung nakita nyo mga paglabag nito? Sa punto de vista ng pagiging isang government official, nakita natin na maraming cybercriminals ang gumagamit ng gaming platform na to conduct their crimes. Kamakailan, nakita natin na it was used to recruit yung mga kabataan to commit terroristic acts, tapos in-indoctrinate sila. Nakikita rin natin na itong mga platform na to nagagamit para yung mga cybercriminals mag-transact business nila. Halimbawa, dyan yung illegal drugs trade, illegal arms trade. Nakikita din natin na the platform is being used to commit and perpetrate itong mga child molestation and child pornography. So, punto de vista naman, ang bilang isang magulang, nakikita natin na yung mga, halimbawa, ako parati kong sinasabi, yung anak ko, classic example na lang yan Nakikita ko nung naglalaro siya, nagiging irritable, at nung minanmanan ko, na-expose siya sa mga violent contents and mature contents dito sa platform na to. Kumbaga sa isang magulang at sa isang government official, talagang nakaka-alarma po itong nakikita nyo at personal na observation nyo dito sa epekto ng online gaming application na ito. Tama po ba na binibigyan sila ng isang buwan para ayusin itong mga issue at mga concern patungkol dito, sir? Ano po ba yung mga kailangan nilang sundin para sila ay payagan?
we were planning to give them 1 month para ayusin, pero mukhang hindi sila nakikipag-usap, so binigyan na lang namin sila ng 15 days to reach out and talk to government, the DICT and the CICC in particular, para po to discuss why we shouldn't restrict or ban their platform in the Philippine jurisdiction, because nga lahat ng mga not only harmful contents but the illegal contents that are happening within their platform. Mas pinaiksi natin, Sir Bernard. Kasakali po sila ay magmatigas talaga na hindi susunod dito sa binigay nyo na 15 days. Ano na po yung susunod na gagawin po ng CICC para talaga hindi na sila makakapag-operate dito sa Pilipinas? Mas matigas po kami, Sir Bernard, maniwala kay mamaya may makikipagpulong na ako doon sa mga telcos para to discuss how to effectively ban yung signal ho ng roadblocks dito, na kahit may application kayo, marirestrict, hindi kayo makakapaglaro doon sa application nila, at pahaba kahit yung platform nila, yung website nila, ibaban natin dito na hindi na makikita at hindi na ma-access sa Pilipinas po. Ayun, so capable naman po pala tayo, sir, na gawin yun, na kahit ayaw nila sumunod, matigas kayo, mas matigas kami ang CICC, kaya capable po ang ating government na sila talagang totally i-block. Sir Bernard, yan nga yung pagpupulong namin kanina. Ang sure ko, kayang-kaya ho ng mga telcos at kaya ng pamahalaan na maban yung webpage nila. At tinitingnan natin yung capabilities ho natin na maban pati yung access do sa mga applications. Kasi madali ho yun yung i-restrict yung yung pag-web-based yung application. Ang tinitingnan natin kung may kailangan pa tayong i-digdag or i-improve na systems, or kung kinakailangan na mag-acquire tayo ng bagong capabilities para gawin yan. Mm-hmm. So sir, i-clear ko lang po ulit, wala pa rin hanggang sa ngayon na nakikipag-ugnayan sa inyo mula sa Roblox, ano po? Wala pa po. At base doon sa mga ibang pakikipag-usap ng ibang bansa sa kanila, talagang hindi rin talaga nakikipag-usap ng platform na to Mm-hmm. Sir, mensahe po natin sa ating mga publiko, lalo na sa kagaya nyo pong isang magulang, ano po ang maipapayo natin para po makaiwas na yung kanilang mga anak dito sa napakatindi pala ng masamang epekto nito sa ating mga anak? Ano po ang mensahe nyo, sir, sa ating mga magulang? Sir Bernard, bilang sa magulang, kailangan natin talagang tutukan yung mga anak natin with everything they do online. Huwag na lang yung sa roadblocks lang, huwag natin ilimit doon, pero lahat ng pakikipag-ugnayan nila online. Manmanan natin sino yung mga nakakausap nila sa mga chats nila. Tingnan natin yung mga activities nila online. Tingnan natin kung ano yung mga pinapanood or nilalaro nila, kung ano yung mga klase ng contents na ginagawa nila. And siguro manmanan din natin yung pagbabago sa ugali ng ating mga anak. At ito yung pinakasinyalis nung either sobrang pagkababad or sobrang pagka-expose ng mga ito sa iba't ibang mga contents na nakakasama na ho para sa kanila. Alright, maraming salamat po, sir, sa pagpapaanyaya nyo po, sa pagpapaunlak nyo sa aming paanyaya. Undersecretary Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Maraming salamat din po. Good morning po. Hataw Balita ngayon. At this time naman, para alamin natin ang latest na presyo ng mga pangunahing bilihin na sa Mandaluyong City Public Market, ang ating kasama na si Joy Ravina live. Live report. Joy, good morning. Nasa Kalentong, Mandaluyong City. Kalentong, Mandaluyong City. Good morning, Joy. Kumusta kayo dyan? Sa palengke na yan. Yes, Ani, magandang umaga. Ngayon ay bantay presyo muna tayo dito sa Kalentong Public Market sa Mandaluyong City. At kanina ay nakapanayam natin ang isa sa mga kasambahay natin. Ayon sa kanya ay nagtaas ang mga presyo ng gulay dahil nga sa pagtaas ng mga krudo. At ngayon ay
Tiniyak naman ng ating mga kasambahay dito na first class ang ating mga produkto at base naman sa mga nakita ko ay sariwa naman ang kanilang mga paninda. At heto na ang mga ilan sa mga produktong ating nasagap. Ngayon, ang presyo ng gulay, ang kalabasa ay 80 pesos per kilo. Sa talong ay 100 pesos per kilo. Ang kamatis ay 80 pesos per kilo. Ang sibuyas ay 120 pesos per kilo. Sa labanos, 100 pesos per kilo. Ang sayote, 70 pesos per kilo. Ang repolyo, 80 pesos hanggang 100 pesos per kilo. Ang cauliflower ay 120 pesos per kilo. Sa carrots, 160 pesos per kilo. Ang patatas ay 120 pesos per kilo. Ang pechay Tagalog, 60 pesos per kilo. Ang ampalaya ay 140 pesos per kilo. Sa mustasa, 60 pesos per kilo. Sa mga nais magbaboy, ang pork kasim ay 360 pesos. Ganon din ang pork pige, 360 pesos din per kilo. Ang liempo ay 410 pesos per kilo. Sa presyo ng manok, ang paa ay 170 pesos per kilo. Ang quarter legs ay 220 pesos per kilo. Ang whole dressed chicken ay 200 pesos per kilo. Sa mga gustong magsinabawang isda o prito, ang bangus ay 280 pesos per kilo. Sa tilapia, 160 pesos per kilo. Ang galunggong ay 280 pesos per kilo. Sa maya-maya, 480 pesos per kilo. Ang tulingan, 300 pesos per kilo. Ang lapu-lapu ay 500 pesos per kilo. Ang pampano ay 420 pesos per kilo. Mga kasangbahay, dagdag kaalaman po. Ang malunggay ay magandang source ng mga nagbe-breastfeed. Ito ay nagbibigay o nagpaparami ng supply ng gatas ng isang ina. At yan po muna ang ulat mula po dito sa Kalentong, Mandaluyong City. Balik po sa inyo dyan, Ani. Maraming salamat, Joy Rabina, mula dyan sa Kalentong, Mandaluyong City. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9, na nagsasabi, "At huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo mangaghihimagod." At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-24 sa buwan ng Marso 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio de Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Danis. Maraming salamat po sa 2 oras niyong pagtutok sa ating balitaan ngayong umaga. Muli niyo po kaming samahan bukas para sa Humahataw na Balita. Ako po si Annie Ventoy at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming tinahalagahan. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.